Hello po mga kalods, ngayon po ang araw nito ay naubusan tayo ng, naubos na po itong, nakikita nyo 4 na gripo dito. Ayan po, 4 na gripo, yan po ay magkakaibang uri ng wine. Ito pong nasa unahan ay naubos na, kaya kapag nakita nyo, ganito pong mangyayari yan pag ubos na. Ayan po, ubos na, ibig sabihin yung barrel po doon kung saan man nakakonekta ito sa loob ng kwarto doon sa kabila, ay ibig po sabihin na ubos na po yung laman ng barrel. Naubos na po yung alak sa loob ng barrel. Ngayon po ay papalitan ko po siya para po magkaroon ng wine dito ulit. So i-refillan ko lang po siya ng barrel, na bagong barrel na may lamang wine. Ayan po, ubos. Kaya hindi na po siya marirefill hanggang dito lang po. Kailangan po natin ubusin yung hangin na natitira doon sa barrel. Ganun po yun. Okay? Yung pong hangin na yun ay sinatawag natin CO2. Okay? So ngayon po, hindi ko pa po pwedeng takipan to dahil hindi naman po napuno ng alak. Kailangan po natin punuin yan at saka po natin takpan at ilagay sa fridge. Okay? Saglit po. Ito po. Ayan po ang bomba niyan. So, ito po ay nakasara. Kailangan pong nakasara yan dahil kung hindi, masasayang ang CO2 nyo. Binabayaran nyo po yan. Kung gusto nyong gumastos ng libre, okay, gawin nyo po. Pero dapat po nakasara po yan, nakapihit sa kaliwa. Okay? Since nakasara na po yan, ito po yung barrel na sinasabi ko sa inyo, wala na laman. Kung maririnig nyo, wala na siyang laman. Ayan. So ngayon po, tatanggalin ko to at ililipat ko po dun sa kabila. Okay? Ganun po yan. Para ito pong wala na laman, ilalabas natin at yung may laman ay sasalpak natin ito. Okay? Yung connection. Ayan. Itataas nyo lang po ito. Pareho po ito yung barrel ng beer. Actually, this is for beer. Pero ginagamit po namin sa wine. Kasi pwede naman po eh. Okay? Ayan, tinanggal ko na. Ayan po. Ngayon, ilapit natin itong barrel na puno. Makapansin nyo, mabigat siya dahil puno po ng alak yan. Ngayon, sasalpa ko lang po ito. Siguraduhin po natin nakalapat ng gusto doon sa gripo o yung key ng husto. At saka po natin ibaba ito ng ang tunog ay ganito. Ibig po sabihin yan ay nakasalpak po ng maayos. Okay? Kasi pagka hindi po, sisingaw po yan at yung wine po lalabas. Masasayang po yung wine nyo at sayang din po yung CO2 nyo kasi binabayaran nyo po yan. Binibili po yan. Okay, ngayon pwede na po siya. Lagay lang natin yung bakante dyan. Okay, lipat tayo sa kabila. Okay, eto na po ulit tayo. Bumalik tayo dito sa unahan, sa counter. Yung po sa kabila, dun sa kung saan po yung kinalalagyan ng mga barrels. Okay? Since, nakalimutan ko, saglit lang po. Since nailipat na po natin yung barrel napalitan na po natin yung barrel ng puno. Ngayon, pwede na po natin pihitin ito sa papuntang kanan. Ayan, maririnig nyo yun. Yung pangalan nito, para siyang hangin na para kayong nagpaano ng lobo. Ayan, pwede na. Ibig sabihin, okay, balikan po natin to. Ito po, kung mapapansin nyo, ngayon, kapag binaba ko to, ay magkakaroon na ng alak. Ayan na po. Para lang po beer yan, pareho lang po yan ang system. Okay? Ito po mga nire-refillan kong to ay ilalagay ko sa fridge. Kasi yung magsa-summer na po eh. Minsan malamig, minsan mainit. Pero most of the time, mainit naman.
lalo na approaching the summer season. Ang gusto ng mga taong bumibili dito ay malamig na, naka-chilled na yung tub wine kapag binili nila. Kaya ito po, nagre-refill ako sa fridge para may reserba. Okay? Kita niyo yung mga bula-bula na yan. Okay lang po yan kasi mamaya magsisettle down yan at magiging wine din yan. Gawa po yan ng CO2. Okay? Ito po, ayusin ko, punuin ko. Okay. Saka natin isara. Okay. Ito pa po. Okay. Kailangan po natin lagyan ng mark, kung ano pong klaseng wine to. Para po alam natin kung anong klaseng wine yung ibinibigay natin sa mga customers. Para hindi tayo magkamali at mapagalitan. Kasi po, ito po yung mahal at meron po kami isa mura. Ngayon, kung maibibigay niyo yung customer bumili ng mahal, tapos ang naibigay niyo yung mura, madedetect nila yung lasa nun. Kasi magkaiba ng lasa yun eh. Tsaka magkaiba ng variety, ibang klaseng wine yun. So, ganun po yun. Okay? Ito po, buksan natin ang fridge. Ilagay natin ang mga wine. Okay. Para malamig sila. Para pag binili ng mga customer yan, pwede na nilang inumin sa labas pa lang, paglabas nila ng wine shop. Or pag uwi nila ng bahay, hindi na nila ilalagay sa fridge para palamigin pa kasi chilled na siya. At pagkatapos ay ililista natin kung ilang litro yung nabawas. So ngayon, meron po tayong inventory dyan. So para alam natin kung kailan natin papalitan yung barrel. Kasi pagka makita natin dito na 5 litro na lang ang laman ng barrel, pwede na natin siya palitan. Okay? So, ganun lang po yung date. Isusulat nyo yung date. Ano bang date ngayon? Kalimutan ko. 25. Okay. May. Tapos yung pangalan, yung uri ng wine. Okay? Ano ba yung wala siya? Okay? Yun po.